Araw-araw akong nagtrabaho para sa kanila. Pero pag-uwi ko, wala na silang nairang para sa akin. Dear Ate Joe, ako si Emil, 42 years old. 13 taon akong nagtrabaho bilang elektrisyan sa Saudi. Ang buong akala ko, sapat ang remittance para mapanatili ang pamilya kong buo. Hindi ko alam. Pera nga ang naiuwi ko, pero wala na akong mauuwian. Maaga akong nag-abroad. Newly married ako noon. Buntis si Mrs. sa panganay namin. Bitin sa sahod ang trabaho dito. Kaya kahit ayaw ko siyang iwan, pinili kong mangibang bansa para sa kinabukasan namin. Buwan-buwan ako nagpapadala. Birthday? Remittance. Anniversary? Package. Pasko? Tawag lang. Pero sa bawat taon na lumilipas, lumalayo ang loob naming mag-asawa. Noong ika-10 taon ko abroad, naramdaman ko nang may nagbago. Madalang na siya mag-chat. Parang laging busy. Laging may lakad kahit linggo. At ang mga anak ko, parang masanay silang wala ako. Nung magpaalam ako na uuwi na for good, tahimik lang siya. Walang excitement. Hindi na ako hinihintay. Pag-uwi ko, may ibang lalaking humahatid sa anak ko sa school. Nakaparking sa harap ng bahay ko. At nang tanungin ko siya, umiyak lang si Mrs. Wala ka, Emil. Laging wala ka. Hindi raw siya nagkulang sa paghintay. Pero dumating daw yung taong nandoon, hindi lang sa pera, kundi sa presensya. Umalis ako sa bahay nang hindi alam ng mga anak ko ang totoo. Pinili kong manahimik. Hindi ako galit, pero ramdam kong wala na akong lugar doon. Ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Pero para na lang sa sarili ko. Sobra akong nagsakripisyo noon. Pero ngayon ko lang natutunang, hindi sapat ang pera para punan ang kuwang na iniwan ng presensya. Ang perang kinita ko sa ibang bansa, hindi kayang bilhin ang oras na hindi ko naibigay sa mga mahal ko. 3 taon na mula nang umuwi ako sa Pilipinas, bitbit ang pusong tagod pero tahimik. Hindi ako gumawa ng eksena, hindi ko sila siniraan. Mas pinili ko ang dignidad kaysa gulo. Si Mrs., masaya na raw sa bago niya. Ang mga anak ko, hindi ko sila sinira ang ama. Nagpapadala pa rin ako kahit hindi na ako obligadong gawin yon. Ang gusto ko lang, makita nilang hindi ko sila iniwan. Kahit ako ang iniwan. Isang gabi, habang nasa maliit kong apartment, may kumatok. Si Andrea, ang misis ko. Wala na raw sila ng lalaking yon. Iniwan din siya. At ngayon, gusto raw niyang ayusin kami para sa mga anak. Hindi kita sinisisi, sabi ko. Pero hindi na ako yung Emil na iniwan mo dati. Nagkita kami kasama ang mga anak. May luha, may yakap, pero walang balikan. Hindi na kami mag-asawa, pero pwede kaming maging magkaibigan para sa mga anak. Pinili kong patawarin siya, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil gusto ko nang patawarin din ang sarili ko. Ngayon, mas payapa ang buhay ko. May sariling maliit na negosyo, tahimik na pamumuhay, at dahan-dahang ugnayan sa mga anak. Hindi man ako ang tinuloy sa kwento nila. Ako naman ang bida sa bagong kwento ko. May mga pag-ibig na hindi ibinalik. Pero ibinangon ko ang sarili kong halaga. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay ang matutong magmahal muli sa sarili.